Tawag sa pagsamba. Awit 124 verse 1 to 6. Ano kaya't di pumanig sa atin ang Panginoon o Israel? Ano kaya ang sagot ng gayong tanong? Kung ang Diyos na si Yahweh sa amin ay di pumanig, noong kami salakayin ng kaaway na malupit, maaring kami noon ay nilolonan ng buhay sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan. Maaring kami nooy natangay na niyong agos, naanod sa karagat at tuloy-tuloy na nalunod. Sa lakas ng agos, nooy nalunod nga kaming lubos. Tayo ay magpasalamat, si Yahweh ay papurihan, pagkat tayo'y iniligtas sa malupit na kaaway. Yan, good morning po sa ating lahat. Kumusta na po kayo? Okay, mabuti ba? Yan, amen. So, sa umagang ngayon po, bastiin po natin yung ating mga kapatid sa pananampalataya. Yan, habang inaawit natin yung kaibigan, kumusta ka na? Kaibigan, kumusta ka na? Kapatid sa pananampalataya, ako'y lubos na nagagalak at muli kang nakasama. Nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik madatna niya tayong gising. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit na pagsamba ay para lang sa Kanya. Kaibigan, kumusta ka na? Kapatid sa pananampalataya, ako'y lubos na nagagalak at muli kang nakasama. Nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik madatna niya tayong gising. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit na pagsamba ay para lang sa Kanya. Kaibigan, kumusta ka na? Kapatid sa pananampalataya, ako'y lubos na nagagalak at muli kang nakasama. Nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik madatna niya tayong gising. Upang sa kanyang pagbabalik madatna niya tayong gising. Upang sa kanyang pagbabalik madatna niya tayong gising. Amen! Ayan, sige po, sabay-sabay tayong magpuri, magpasalamat,
at sumamba sa ating Panginoon. Sama-samang magpupuri sa'yo, sama-samang umawit sa'yo. Dakilang Diyos, tunay ngang kay buti mo. Pag-ibig mo ay hindi magbabago. Itataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-samang sumasamba sa'yo. Sama-sama, sama-sama magpupuri sa'yo, sama-sama umawit sa'yo. Dakilang Diyos, tunay ngang kay buti mo. Pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Itataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-samang sumasamba sa'yo. Hallelujah, ha ha ha, hallelujah, hallelujah, ha ha ha, hallelujah. Sama-sama, sama-sama magpupuri sa'yo, sama-sama umawit sa'yo. Dakilang Diyos, tunay ngang kay buti mo. Pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Itataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama sumasamba sa'yo. Aawitan ka, aawitan ka, aawitan ka, aawitan ka. Sama-sama magpupuri sa'yo, sama-sama umawit sa'yo. Dakilang Diyos, tunay ngang kay buti mo. Pag-ibig mo ay hindi magbabago. Itataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama sumasamba sa'yo. Papurihan ka. Come on, church! Papurihan ka. Papurihan ka. Papurihan ka. Aawitan ka. Aawitan ka. Aawitan ka. Aawitan ka. Sasayaw sa'yo. Sasayaw sa'yo. Sasayaw sa'yo. Sasayaw sa'yo. Come on, church! Sama-sama magpupuri sa'yo, sama-sama umawit sa'yo. Dakilang Diyos, tunay ngang kay buti mo. Pag-ibig mo ay hindi magbabago. Itataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama sumasamba sa'yo. Sumasamba sa'yo. Sumasamba sa'yo. Sumasamba sa'yo. Hallelujah! Purihin ang Panginoon sa umagang ito at patuloy nating awitan. Yan, napakasarap magpuri sa Panginoon, lalo na kung tayo ay malakas. Yan, yung binibigay ng Panginoon ng kalakasan sa atin ay nagagamit natin sa kapurihan niya. Amen? At kung tayo, ay sabi sa awit, kung tayo ay may 1,000 buhay, lahat ba yun ay ibibigay natin sa Panginoon? Amen. Dapat ibigay natin.
Dahil kung sa Panginoon natin ibinigay ang buhay natin, sigurado hindi tayo talo. Kundi may mga pagpapalang darating sa bawat isa sa atin. Tanggapin lang natin yun. Amen? Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayong paman sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayong paman sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayong paman sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Lord, sa umagang ito, Panginoon, tanggapin mo ang aming awit ng papuri at pagsamba sa iyo, Panginoon. Nais namin, Panginoon, sa umagang ito ay ikaw lamang ang aming dadakailain, itataas ang iyong pangalan at wala nang iba, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil binigyan mo kami ng pagkakataon, Panginoon, na mapapurihan ka at masamba pa, Panginoon. Salamat, Panginoon, binigyan mo kami ng pagkakataon na makilala ka sa buhay namin, Panginoon. Lord, napakasarap na nasa piling mo, Panginoon. Napakasarap na sama-sama kaming nakikitang sama-samang umaawit, nagpupuri, sumasamba sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kalakasan na ibinibigay mo araw-araw sa bawat isa, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, ibabalik namin ito ng may pag-ibig at pasasalamat sa iyo.
mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Ito po, Panginoon, ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tumayo po tayong lahat, awitin po natin ang pagpupuri. Lahat ng tipan sa akin ng Ama, tibay ko sa pananampalataya. Ang buhay ko'y nasa liwanag niya, sa pangako niya'y umaasa. Masagana mga pangako ni Jesus na biyaya. Masagana ako sa ang pangako niya sa taong tapat, sa kabutihan ng Diyos magaganap. Tiwala akong lagi at panatag, natatamuhin ko ang galak. Masagana mga pangako ni Jesus na biyaya. Masagana ako sa tipan niya'y tiwala.
po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, Ama, sa umagang ito. Panginoon, nawa bigyan mo kami ng kalakasan at karunungan upang ang aming salitang maririnig sa aming mahal na pastor ay aming maunawaan at ito rin ay aming maisapamuhay, Panginoon. Lord, patawarin niyo nga po kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan na aming nagagawa, Panginoon. Patnubayan niyo po kami sa araw-araw ng aming buhay, Panginoon. Kayo nga po ang humipo sa mga kapatid naming na merong karamdaman, Panginoon. Ikaw nga po, Panginoon, ang aming pag-asa at takbuhan ng aming mga problema, Panginoon. Lord, sa umagang ito, itinataas namin ang iyong pangalan, sa matamis na pangalan ni Jesus, nawa hindi kami lalabas ng iglesyang ito na hindi kami na-bless, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Diyos na magulang, banal ang ngalan, ang kaharian mo ay sumapit, gawin nawa ang iyong kalooban sa lupa gaya ng sa langit. Ipagkaloob ngayon sa amin, pang-araw-araw naming pagkain, kaming may sala ay patawarin, nagpapatawad sa kapwa rin. Huwag mo kaming sa tukso'y tulutan, kundi iligtas sa kasamaan, ang kaharian, kapangyarihan, kalwalhatian sa iyong tanan. Amen. Sagutang pagbasa ay matatagpuan po sa Roma 12, talatang 1 hanggang 8. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ay karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo sa pamamagitan ng babago ng inyong pag-isip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap kalooban niya. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagaan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ng gawain ang bawat isa. Gayun din naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos, kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Ang ating kaloob ay pagsasalita ng paghayag mula sa Diyos. Magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Tayo pong lahat, magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay sa inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawa ninyo yan ng buong galak.
Ang unang pagbasa ay matatagpuan po sa Exodus, talatang 1, 8 hanggang 10. Ito ang mga anak ni Jacob na kasama niyang pumunta sa Ehipto, pati ng kanilang sambayan. Sina Roben, Simeon, Levi, Huda, Isakar, Zabulon, Benjamin, Dan, Neptali, Gad at Aser. Sila ay 70 lahat. Si Jose ay malaunang nasa Ehipto. At namatay si Jose, ang kanyang mga kapatid at ang kanilang saling lahi. Ngunit mabilis ang pagdami ng mga Israelita, kaya't sila'y naging makapangyarihan at nalaganapan nila ang buong lupain. Lumipas ang panahon at ang Ehipto'y nagkaroon ng ibang hari na walang anumang alam tungkol kay Jose. Sinabi niya sa kanyang mga kababayan, "Nanganganib tayo sa mga Israelita. Sila'y patuloy na dumarami at lumalakas pa kaysa atin. Kailangang gumawa tayo ng paraan para mapigil ang kanilang pagdami. Baka tayo salakayin ng ating mga kaaway at umanib pa sila sa mga ito at pagkatapos ay umalis sa ating lupain." Patuloy po sa Exodus 2, verse 10. Nang malaki na ang bata, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa at siya itinuring na anak nito. Sinabi niya, "Napulot ko siya sa tubig, kaya Moises ang ipapangalan nito sa kanya." Purihin ang Diyos. Ang may kakayahan po ay tumayo para sa pagbasa ng Ebanghelyo ayon kay San Mateo, chapter 16, verse 13 to 20. Makikita rin ito sa Marcos chapter 8, verse 27 to 30, Luke chapter 9, verse 18 to 21. Ang version po ni Mateo ang ating babasahin. Ang pahayag ni Pedro tungkol kay Jesus. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang malagad ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa anak ng tao. At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo ay si Juan na taga-bautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At ang nagsabi pong kayo si Jeremias, isa sa mga propeta. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi hinihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinabi ko sa inyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi tatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa, ipahintulot din sa langit. Sa huli, at mahigpit niyang iniutos sa kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya nga ang Kristo. Pinagpala ang iglesia at ang bayan sa pagkabasa ng kanyang mga dakilang salita. Ating awitin ang tugon. Words of love, beautiful words, wonderful words, wonderful words of love. Amen.
Good morning po mga kapatid. Purihin ang Panginoon kahit na may paparating na bagyo ay nandito tayo upang patuloy na papurihan at pasalamatan ang ating Panginoon. Salamat sa Diyos sa isang linggong pag-iingat niya sa bawat isa sa atin. Salamat dahil patuloy na mabuti ang Diyos sa ating lahat. Tayo po muna ay sumandaling manalangin. Aming Diyos, salamat po sa opportunity na makarating kami dito sa iyong tahanan upang ikaw ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat dahil ikaw ang Diyos na patuloy na sumasama sa bawat isa sa amin despite sa maraming mga trials, mga obstacle na aming na-encounter. Patuloy mo kaming pinagtatagumpay at patuloy mo kaming sinasamahan. Bayaan niyo po na maging daluyan ang iyong mga salita, ang iyong abang lingkod at nawa ang bawat namumutawi sa aking labi ay magbubuhat lamang sa iyo. Marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ang ating mensahe sa umagang ito na ay makikita natin sa ating binasa sa Matthew chapter 16 verse 13 to 20 at meron ding mga version sa Mark at sa Luke. Ito yung pahayag ni Pedro tungkol kay Jesus. At nagpapatuloy tayo sa Stewardship Month. So para sa atin, sino raw ba si Jesus? Ito ay tinanong niya rin sa kanyang mga alagad at meron silang kanya-kanyang mga kasagutan. Sige po, next slide po. Yan. Who do you say I am? So sino ba si Jesus para sa bawat isa sa atin? Sige po, next slide. Para sa iba, si Jesus ay isang kaibigan na kung saan pwede nating sabihin ang lahat sa Kanya at siya'y laging nariyan para tayo ay tulungan. Para sa iba, si Jesus ay ang tagapagligtas. Siya ay tagapagligtas at sinugo ng Panginoon sa bawat isa sa atin para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Para sa iba, si Jesus ay pag-ibig dahil siya ang unang nagmahal sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng kanyang Ama na isinugo sa bawat isa sa atin. Para sa iba, si Jesus ay hindi Diyos, ngunit isang tao lamang. Para sa iba, si Jesus ay isang hindi totoo. Diba? Merong mga nakakalungkot na kaisipan tungkol sa ating Panginoon. Ngunit sino ba si Jesus sa bawat isa sa atin? So balikan natin ang ating binasa sa Matthew chapter 16. Ang gagamitin natin ay yung Mark chapter 8 verse 27. Habang sila ay nasa daan papuntang Cesarea sa Pilipos, isang malaking lungsod sa hilagang Israel, tinanong ni Jesus ang kanyang malagad, sino raw ako para sa mga tao? Sino si Jesus para sa lahat ng tao? Walang tanong na higit na mahalaga kaysa dito.
Ang akala ng iba si Jesus ay si Juan Bautista na tagapagbautismo. Mark chapter 6 verse 14. Ang paniniwala naman ng iba, isa siyang propeta ng lumang tipan tulad ni Elias at ni Jeremias. Matthew chapter 16 verse 14, Mark chapter 6 verse 15. Ngunit alam ni Jesus kung ano ang gusto niyang marinig. Gusto lamang niyang marinig kung sino siya sa mga lagad. Kaya naman tinanong niya at merong isang nakakuha ng tamang sagot. Di ba? Parang nag-e-exam no? Teacher Flor. Merong best answer. At walang iba kundi si Pedro ang nagsabi, "You are the Christ." Mark chapter 8 verse 29. According to the book of Matthew, you are the Christ, the Son of the living God. Next slide, Kuya Ilyong. So nakita natin yung kapahayagan ni Pedro tungkol sa ating Panginoon, na kung saan siya ang Kristo, siya ang anak ng Diyos na buhay. At kinikilala niya ito dahil sa kanyang pananampalataya. Nakita natin na nabuksan ang spiritual eyes ni Pedro at nakilala niyang si Kristo ay Diyos. So maraming tao ang hindi lubusang nakakakilala sa ating Panginoon. Kapag nabanggit natin ang tungkol sa Diyos, kapag binanggit natin ang tungkol kay Jesus, parang walang interest yung mga tao. Pero salamat sa inyo dahil narito kayo, kahit na masarap pumunta sa iba't ibang lugar, dahil long weekend ngayon, inuna nyo ang Panginoon. Amen po ba? Palakpakan nyo nga ang inyong sarili dahil alam natin na si Kristo, He is the Son of the living God. Kaya nandoon yung paggalang natin sa Kanya, nandoon yung pagpupuri natin sa Kanya, at nandoon yung ating pagsamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Tulad ni Pedro na kung saan nabuksan ang kanyang matang espiritual. Di ba napakahalaga na mabuksan ang ating spiritual eyes? Kung babalikan natin yung situation ni Paul sa kanyang panimula, siya ay naglalakbay sa daang Damasco para i-persecute yung mga Kristiyano. Ngunit nung na-encounter niya si Jesus, nabuksan yung kanyang spiritual eyes, siya ay naging masugid na tagasunod ng ating Panginoon. So kasi hanggang hindi nabubuksan yung ating spiritual eyes, hindi natin totally makikilala kung sino si Kristo sa ating buhay. At salamat dahil binuksan ng Panginoon ang ating spiritual eyes. Kaya napakahalaga yung ating ginagawa sa mga oras na ito. Anong sabi ni Jesus kay Simon? "Mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat hindi ito inihayag sa iyo ng laman at dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Ang pananampalataya ay kaloob ng Diyos. Siya ang laging naghahayag kung sino si Kristo." At pagkatapos sinabi ni Jesus kay Pedro, "Ikaw, Pedro, ay sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia." So blessed si Pedro dahil nakilala niya si Jesus. At hindi lamang si Pedro, kundi maging bawat isa sa atin, alam natin na si Kristo ay anak ng Diyos na buhay. Kaya naman nandoon yung ating pagpupuri, yung pagsamba, yung pagrespeto sa Kanya. Kaya naman narito tayo at patuloy na kinakatagpo ang ating Panginoon. At si Jesus
ang tagapamuno ng bawat church. No, kapag si Jesus yung namumuno sa isang iglesia, marami mang challenges, marami mang trials, na overcome ito ng isang church at ang church ay nagpapatuloy at lalago at uunlad dahil nandoon ang presensya ng Diyos. Amen po ba? Maging sa Crossroad United Methodist Church na kung saan marami mang trials, marami mang pagsubok, marami mang dumaang mga bagyo, ngunit nananatiling matatag at nakatayo dahil narito ang Diyos. Narito ang Panginoon. Amen po ba? Kasama ng bawat isa sa atin. Maging ang mga apostol ay gumamit upang maging pundasyon ng kanilang iglesia. Efeso chapter 2 verse 19 to 20. Hindi ito madadaig ng pintuan ng Hades. Sabi sa Isaiah chapter 18 verse 10, o kapangyarihan ng kamatayan. Maging ang kapangyarihan ng kamatayan kapag kasama natin ang Diyos, hindi tayo kayang daigin ito. Amen po ba mga kapatid? Kaya nga kahit na tayo man ay lumalakad sa libis ng kamatayan, sabi ni King David, hindi tayo natatakot dahil ang Diyos ang ating pananggalang. Maging ang pintuan ng Hades ay katulad ng isang muog. Sarado ito para hindi makatakas ang mga espiritu ng mga patay na nakakulong doon at hindi makakapasok si Kristo para iligtas ang mga nasa loob. Ang mga pintuang ito ay hindi magtatagumpay laban kay Kristo at sa kanyang iglesia. So ibig sabihin ay magiging victorious ang bawat isa sa atin. Sa pamamagitan ng pagtatagumpay niya sa kamatayan, winasak ni Kristo ang tanggulan ni Satanas at pinalaya ang bihag. Noong ating Panginoon, nung narito siya sa lupa, siya ay pinako sa krus at pagkatapos siya inilibing at pagkatapos sa ikatlong araw siya ay muling nabuhay mula sa mga patay. Napagtagumpayan niya ang kamatayan. Kaya maging tayo, mga kapatid, mapagtatagumpayan din natin ang kamatayan sa tulong ng ating Panginoon. At ayon sa Matthew, sinabi ni Jesus sa kanyang maalagad, ibibigay ko sa inyo ang susi ng kaharian ng langit, at anumang talian mo sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang kalagan mo sa lupa ay kakalagan sa langit. Matthew chapter 16 verse 19. Hindi lamang ito kay Pedro pinagkaloob, kundi sa bawat isang kumikilala sa kanya. Sa bawat isang nagtatapat sa kanya. At sa pagsasabi nito, binigyan ni Jesus ng kapangyarihan ang mga apostol at maging ang lahat ng kumikilala sa kanyang iglesia na sila ay magsisilbing pinuno. At hindi lamang si Pedro kundi sa lahat ng apostol at sumampalataya sa kanya. Na kung saan tayo ay magiging mabuting katiwala ng kanyang iglesia. Katulad ngayon, sineselebrate natin ang stewardship month, di ba papatapos na. Tayo ay mga manager, tayo ay mga katiwala. So ano yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon? Yung kanyang iglesia. Ibig sabihin, yung mga tao na ilalapit natin sa paanan ng ating Panginoon. Ang susi ng kaharian ng langit, sige po, next slide. I will build my church. So, ang bawat church, si Kristo yung namumuno. At kapag ikaw at ang Diyos o si Jesus ay nagmamahalan kayo, magiging
successful, magiging matatag ang church. At dumaan man sa mga pagsubok, sa mga bagyo, ay nandoon yung kanyang katatagan sapagkat kasama ng iglesia ang ating Panginoon. At maging sa bawat isa sa atin, ang sikreto ng successful na paglilingkod sa Panginoon ay yung meron tayong tamang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Meron tayong right relationship sa Kanya. At pag magkagayon, magiging matagumpay tayo tulad ng Kanyang mga alagad. Si Kristo ang nag-iingat ng susi ni David, Isaiah chapter 22 verse 22, at ibinigay sa Kanyang mga apostol at ito ay kanilang tinanggap upang pangunahan ng may lubos na kapangyarihan ang Kanyang church. So next slide, Kuya Elyong. Ayan, ipinagkaloob sa Kanya yung susi ng kalangitan upang pangunahan ng may lubos na kapangyarihan ng Kanyang church. At hindi lamang ito nangangahulugan na sa mga unang apostol, kundi ito rin ay ipinagkaloob sa bawat isa sa atin sa kasalukuyan upang maging part tayo ng Kanyang ministry, upang maging bahagi tayo ng Kanyang mga gawain at doon ay nagiging successful, magiging matagumpay ang ministeryo ng ating Panginoon. Pansinin natin si Pedro. Bagamat meron din siyang mga shortcoming, di ba sasabihin natin, hindi ako karapat-dapat eh. Pero si Pedro, meron din siyang mga shortcoming. Ngunit, tinanggap niya yung ipinagkaloob sa kanya ng ating Panginoon at dahil doon, siya ay nagpatotoo. At ipinagkatiwala ni Pedro kay Jesus. At nung pinagkatiwala ni Pedro kay Jesus yung kanyang ministry at dahil doon, naging matagumpay siya sa ministeryo ng ating Panginoon. Meron din siyang mga shortcoming, katulad ng nabanggit ko kanina. Habang lumalakad ang mga apostol ayon sa kaloob ni Kristo, nasa kanila ang lubos na kapangyarihan mula sa Kanya. At anuman ang kaniyang pagpasyahan mula sa lupa ay pinagtibay ni Kristo sa kalangitan. So habang nasa atin si Jesus, habang sinusunod natin yung kalooban ng Diyos, magiging powerful, magiging buhay tayong patotoo, makapagpapahayag tayo ng mga bagay-bagay katulad ng ginawa ng mga alagad. At magiging part tayo ng kanyang ministry. At sa huli, sabi niya sa verse 30, pagkatapos sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo, ang Mesyas. Bakit nga kapatid ginawa ito ng ating Panginoon? Dapat nating maunawaan kung bakit ito sinabi ng ating Panginoon dahil hinihintay ng lahat ng mga Hudyo ang isang matagumpay na tagapagligtas. Isaiah chapter 11 verse 1 to 5. At kapag nagkagayon, katulad ng ating narinig, siya ay nais nilang gawing hari. At magkagayon, mawawala yung focus kung bakit siya naparito sa lupa. Naparito siya sa lupa upang ganapin ang task na ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon upang tubusin ang sala ng sanglibutan. Ngunit kapag ginawa siyang hari, mawawala yung tunay na reason kung bakit siya narito sa lupa. Inisip ng mga Hudyo na darating ang Mesyas para magtayo ng kaharian dito sa lupa. At ito ay hindi nais ng Panginoon na mangyari dahil ang kanyang kaharian, ang kanyang main purpose ay upang ialay ang kanyang buhay para tubusin ang kasalanan ng buong katauhan.
Naparito si Kristo para magdulot ng kaligtasan at buhay na walang hanggan sa lahat. Kaya pag sinabi agad ng mga alagad na si Kristo ang Mesyas, ay pipilitin ng mga tao na gawin siyang hari. Kung magkagayon, hindi magkakaroon ng katuparan ang kanyang misyon dito sa lupa. Ang misyon niya ay mamatay para sa kasalanan ng lahat ng tao. Mark chapter 10 verse 45, kinakailangan mo na siyang magdusa at mamatay at muling nabuhay. So ganun din sa bawat isa sa atin, mga kapatid, yung mission natin dito sa mundo ay hindi madali. Diba si Christ, kaya siya naparito dito sa lupa para magdusa at mamatay at tubusin ang ating mga kasalanan. Tayo rin sa pagsunod natin sa Kanya, hindi rin tayo exempted sa mga ganitong mga pangyayari. Ngunit katulad ni Jesus na napagtagumpayan niya ang Kanyang misyon dito sa lupa, maging tayo man na mga sumusunod sa Kanya, magiging matagumpay din tayo kung kilala natin kung sino si Jesus. Si Jesus ay anak ng Diyos na buhay. Si Jesus ay merong kayang gawin sa bawat isa sa atin. Si Jesus, hindi niya tayo iiwang nag-iisa. At sa lahat ng instances ng ating buhay, lagi niya tayong kasama. Kaya nga, kapag ganito ang Kristo, ang Panginoon na ating pinaglilingkuran, makakapaglingkod tayo ng may kagalakan at makakapagpatuloy tayo sa pagsunod natin sa Kanya. Kaya ngayon, alam na natin ng matagal kung sino si Kristo sa ating buhay. Nawa ay magbigay ito ng alab ng ating pananampalataya kung anong kayang gawin ni Kristo sa bawat isa sa atin. 'Di ba? Si Jesus ay ating kaibigan, si Jesus ay pag-ibig, si Jesus is the Son of the living God. Kaya kung ganitong Kristo yung ating sinasamba, anong dahilan para hindi tayo makapagpatuloy, para mawala tayo sa focus, para sumuko tayo sa pagsunod sa ating Panginoon. Nawa, magpatuloy tayo sa pagsunod, patuloy tayong maging part ng kanyang ministry tulad ni Pedro, na bagamat meron ding mga kahinaan, meron ding kakulangan, ngunit nanatili sa kanyang pagsunod sa ating Panginoon at nagpapatuloy sa kabila ng kanyang mga kakulangan. Nawa, tulungan tayo at samahan ng ating Panginoong Jesus na ating kaibigan, na ating magulang, na ating tagapagligtas upang makapagpatuloy tayo sa pagsunod natin at paglalakbay sa magulong sanglibutang ito. Sige po, tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po dahil sa kapahayagan ni Pedro, pinahayag niya na ikaw ay anak ng Diyos na buhay, na very powerful ka at kaya mong mapangyayari mo yung lahat sa bawat isa sa amin. Tulad kami ni Pedro na may mga kakulangan din, na may mga kahinaan, ngunit hindi mo ito tiningnan, bagkus ang ipinakita mo kung sino kang Diyos na tumawag sa bawat isa sa amin. Kaya salamat po sa iyong kapahayagan sa umagang ito. Tulungan mo kami na makapagpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Tulungan mo kaming patuloy na mapapurihan ka sa aming mga buhay.
Salamat po dahil binuksan mo ang aming spiritual eyes at lubusan ka naming nakilala sa aming buhay. At dahil doon, makakapaglingkod kami sa iyo na may kagalakan. Purihin ka, pasalamatan ka, dakilain ka, dahil buhay at tunay na Diyos ang aming pinananaligan. Marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Salamat po, Pastor, sa mabiyayang mensahe ng buhay. Gawin po natin ang paghahandog ng mga ikapu, pangako at pasasalamat. Sige po. May kakayahan po ay tumayo. Awitin po natin ang tugon. Alhin ang mga kaloob sa ating Panginoon. Thank you po, Lord Jesus, dahil meron kaming opportunity para ipagkaloob sa iyo ang aming mga ikapu pangako, seed, mga tinatangkilik, bilang tanda ng aming pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo, bilang pagkilala na ikaw ang Diyos na buhay na aming sinasamba. Bless mo po ang mga kaloob na ito at patuloy na maging bahagi sa mga ministeryo ng iyong church dito po sa Crossroad UMC. Bless mo rin po ang iyong mga anak na patuloy na nagkakaloob. Ganoon din po sa iyong mga anak na hindi makayanan makapagkaloob tulad nito. Bayanin niyo po ang kanilang buhay, panahon at oras ang ipagkaloob nila at pagpalain mo rin sila upang makabahagi rin sila sa ganitong gawain. Sa pangalan ni Jesus itong aming dalangin. Amen. Awitin po natin ang awit ng pagtatalaga at pasasalamat. Ibigin ang kapwa sa buhay ni Jesus ay balita. Igawad ang awa at pagpapala sa sinumang nagpapariwara. Akain sa lingap, nalilinsad sa Diyos na may habag ng maligtas. Sakaling aayaw, mabagong buhay, pilitin sa mga kagalingan, habang sa mapawi
ang kahinaan siya. Sige po, tayo manalangin. Lord Jesus, thank you po sa opportunity na ito na muli ka naming mapapurihan at mapasalamatan sa aming ginawang worship service. Thank you po dahil muli mong ipanaalala sa bawat isa sa amin kung sino ka talaga sa bawat isa sa amin. You are the Son of the living God, kaya naman wala kaming dapat ipangkamba. Wala kaming dapat ikatakot. Dumating man ang mga matitinding pagsubok, karamdaman, kabiguan, nandiyan kang Diyos sa bawat isa sa amin na kahit kailan hindi nag-iwan at hindi nagpabaya. Kaya naman salamat sa iyong mga anak na naririto. Patuloy kang pinapupurihan, maging yung mga kapatid namin na nanonood sa FB Live sa kanilang tahanan at mga kapatid namin sa ibayong dagat. Patuloy kaming nagpupuri sa iyo at sumasamba sa Diyos na nagbibigay ng buhay at kalakasan. Thank you po, Panginoon, dahil alam naming mahal na mahal nyo kami. Kaya patuloy kaming maglilingkod sa iyo ng may katapatan. Patuloy ko pong itinataas sa iyo ang bawat isang narito. Ano man po ang panalangin ng kanilang puso ay patuloy nyo pong ipagkaloob sa bawat isa sa kanila. Pinagpipray din namin sa iyo, mga kapatid namin na ngayon lamang namin nakasama ang Andaya family, Kuya Noel, kakapatid na Mary Jane, at ang si Ira, at ganoon din po ang kapatid na Rodelisa at Valerie. Salamat po at sa kanilang pag-attend dito. Nawa ay anuman din po ang prayer ng kanilang puso ay patuloy niyo pong ipagkaloob sa kanila. Ganoon din po sa aking biyanan na nakarating dito, Mama LB, ganoon din po kay Aimee at kay Jomari. Panginoon, salamat po. Nakasama namin sila sa umagang ito. At ganoon din po, pinagpipray din namin sa iyo ang mga kapatid namin na magse-celebrate ng kanilang birthday sa August 27, ang kapatid na Roxanne Santa Maria. August 29, kapatid na Jocelyn Borbe. August 31, kapatid na John Les T. Tolentino. Marami pong salamat sa iyong mga anak na ito na magdiriwang ng kanilang kaarawan. Salamat din po, Panginoon, sa katagumpayan ng mga gawain kahapon na inatina ng iyong mga anak sa St. Mary United Methodist Church. Salamat din po dakila sa mga gawain na napagtagumpayan namin kahapon. Nawa patuloy itong maging pagpapala sa bawat isa sa amin. Pinagpipray po namin sa iyo ang mga nalalapit na activities katulad po ng workers meeting sa Saturday dito po sa iyong iglesia. Ganun din po ang pagse-celebrate namin ng Christian Education Month at ang muli naming pag-aaral ng iyong mga salita. At ganun din po ang nalalapit naming pagbabalik ng jail ministry, Dakilang Diyos, at ganun din yung pagdalaw namin sa mga establishmento na nakapalibot dito sa iyong iglesia. Dakilang Diyos, salamat po dahil marami kang mga ipinapakita sa bawat isa sa amin at narito kaming iyong mga anak na handang tumugon sa bawat mga pinapahayag mo sa amin. Pinagpipray din namin sa iyo ang aming morning devotion. Salamat po kay kapatid na Rana sa kagalingan na ipinagkaloob mo sa kanya. Salamat din po sa iyong mga anak na nagre-render ng kanilang morning devotion. Patuloy niyo po silang pagpalain. Pinagpipray din namin sa iyo ang mga kapatid namin na may mga karamdaman. Patuloy niyo po silang pagalingin. Hindi ko man po mabanggit ang kanilang mga pangalan isa-isa. Kilala niyo po sila, Dakilang Diyos.
At ganoon din, salamat po sa buhay ni Kuya Leklek at Teacher May sa ginanap na gender reveal kahapon. Pagkakaloob mo sa kanilang baby girl, Panginoon. We pray sa kanilang baby, Panginoon, na maging safe habang ito ay nasa pinapupuna ni Teacher May at mailuwal ng maayos at ligtas sa takdang kapanahunan. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Pinagpipray din namin sa iyo ang aming mga kapatid sa ibayong dagat, malayo man sila, ay patuloy niyo po silang samahan at ingatan. Ganon din po, pinagpipray din namin sa iyo ang lahat ng mga anak mo na patuloy na nagsusumikap upang lalo pang mapaganda ang aming pananambahan. Salamat po sa kanila, sa bumubuo ng choir, kay Ate Beth, kay Kuya Ilyong, sa tumutugtog, kay Teacher Lu, sa mga nagtuturo ng bata, sa tagapanguna, sa lahat po na may mga parts sa aming pananambahan na hindi ko mabanggit. Salamat po sa kanilang mga buhay. Dakilang Diyos, ingatan nyo rin kami sa paparating na sama ng panahon, nawa hindi ito masyadong makaapekto sa aming bansa. Pinagpipray ko rin sa iyo ang aming mga nanunungkulan sa aming pamahalaan. Tulungan niyo po silang maipaglingkod ang kanilang buhay na may katapatan, na gawin nila ang kanilang tungkulin, masolusyonan po yung walang tigil na pagtaas ng mga presyo, lalo na po yung mga basic commodity, dakilang Diyos. Marami pong salamat. Pinagpipray po din po namin ang aming mga obispo, Bishop Bebe, Bishop Akdal, Bishop Painit, sa aming mga DSS, DS Mel, DS Rap Cruz, dakilang Diyos, at sa mga workers, mga diakonesa, patuloy niyo po kaming samahan at ingatan, at ganoon din po sa mga lay people na kapartner namin sa ministry. Marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Awitin po natin ang ilang estropa. Sa dibdib na tingib ng salat dungis, ang magpala yang igiit, ihandog sa kanya ng may pag-ibig, sa tunay na buhay ay ihatid. Akayin sa lingap ang alilinsad, sa Diyos na may habag ng maligtas. Amen. Sige po, tanggapin natin ang benediction. Crossroad United Methodist Church Family, FB Friend, receive the benediction came from the Triune God, the Father, the Son, and the Holy Ghost, now and forevermore. Amen. 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 Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po ay makakaupo para sa mga ilang pahayag at malasakit ng ating iglesia. Welcome po natin ang mga kapatid natin na ngayon lamang natin nakasama, ang Andaya family. Palakpakan po natin sila. Welcome po kayo sa Crossroad United Methodist Church. Pwede po ba kayong tumayo? Salamat po sa inyong pagdalo. At ganoon din po sa aking biyanan, Mama LB, ganoon din kay Jo Marie at kay Aimee. Welcome po sa inyo. Salamat po sa inyong pagdalo. Ganoon din po, binabati natin yung mga kapatid na magse-celebrate ng kanilang birthday, kapatid na Roxanne Santa Maria, Jocelyn Borbe, at kapatid na John Leslie Tolentino. At ganoon din po kay Kuya Eli, 50, Golden Boy. Happy birthday, Kuya Eli. Salamat po. Pwede po natin silang kantahan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday,
Happy birthday to you. Happy birthday po sa inyo at nawa maging masaya ang inyong kaarawan at ganun din pag-pray po natin yung mga nalalapit na gawain, ang workers meeting sa Saturday, ang Northwest Metro Manila District Workers Fellowship ay dito po idadaos sa ating church. Salamat po at pag-pray po natin yung gawain yon at ganun din congratulations kay kapatid na Leklek at kay Teacher May sa ipagkakaloob sa kanilang baby girl. Palakpakan natin ang Panginoon sa kanilang buhay. At salamat po sa kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay. Sige po, meron pa po bang mga ibang announcement? Hello po, good morning sa ating lahat. Ayan po, bilang Council Chair ng Finance, just wala po dito kayo. Baka pumaano ko. Ngayon po, ang ating ibibigay ang ating si Kokoy. Yan, baboy, ang ating alkansya. Ayan po, ito po ay gagamitin natin sa darating ng ating anniversary. Uy, anniversary agad. Wala pa isang taon. Anniversary agad. So, ito po, ibibigay namin, bawat pamilya po ay magkakaroon ng isang kokoy. So, kung sino po yung tinawag kung pangalan, lapit lang po sa unahan para po kunin ang inyong kokoy. Number 1 po ay Abraham family. Ate Eva? Ay, wala pala si Ate Eva. Ayan, Belunta family. Yan. Tolentino family, nandun po sa loob. Mamaya po, meron pa tayong lugaw. Nagluluto po siya. Number 4, Dalisay family. Ate, wala yung mga dito. Tapos, Uy Adolpa. Uy Adolpa, number 8. Uy Adolpa, number 8. Wala. Uy Julius. Number 11. Proylan Uy. Si Proylan. Proylan 11. Pakibigay nga kuya, pakihabol mo nga. Roberto Uy. Tapos si Julius number 9. Number 9 si Julius. Yan. Tapos, Evangelista family, nandyan po ba? Number 12. Number 13, Litaw family. Amalia Litaw, number 12. Litaw. Opo, 13 pala. Yan, ate, thank you. Ando kay Kuya Buding yun sa inyo. Ayan. Number 8, Adolpa Uy. Ano na po, Kuya Buding. Ayun. So, number 14, number 12, Evangelista. Ayun. Thank you, Rebelin. So, number 14, Fernandez family. Ayun. Ito pala. Thank you, ate. Number 15, Noemi Garcia. Ikaw ay nagkamit ng isang baboy. Ayan. Bluetooth po to. May Bluetooth. Ate Noemi, bigay ko na po kay ate Cora Abendaño, number 16. Ayan, number 16, Cora Abendaño. Mahina kalaban, okay. Number 16, Cora Abendaño. Bigay na rin po doon. So, Pascual family, number 17. Cora Abendaño. 17. Pascual. 18, Carlos family. 19, Esther Monterde family. Ayun si ate Okay. Esther Monterde, 19. Okay. Rodel Monterde, 20. Kuya Rodel, 20. Yan. Naku, nakangiti po yung koko nyo. Tuwan-tuwa po sila, tinanggap nyo sila. 20. Nakangiti, kuya, Eho po, nakangiti. Maraming ilalagay ang Lord dito.
Mariano family, Tabernilla family, 22 Tabernilla family. Ayan. Nakangiti po si Coco, lalagyan ni Lord yan ng pera. Ayan. Ayan. Lalagyan po yan. Number, sa next, Ate Lu. 23 Flores family. Flor Manahan, 24. 25 May Campusano. Ate May Campusano. Andiyan po ba? 25. May Campusano. Helen Peña Flor. Andiyan po ba si Ate Helen? So, Rosie Armas, 27. Helen, 26. Rosie Armas is 27. Yan. Kaya po namin binabanggit, baka kasi po magkamali kami ng bigay, pakibalik na lang po para po 27. Ate Helen, anong number si Ate Helen? 26, ayan. So, Ate, yan. Thank you po sa inyong pagtanggap. Borbe, 28, Borbe. Castro family, 29. Penino, 30. Penino family, 30. Opo. Sige. Wala pa. Sige po. Eli Galatani. Galatani. Ayun pala si Penino, number 30 siya. Uy, ayun siya. Anong number siya? Anong number ka, te? 30, di ba? 30? Nahubaran? Nahubaran, te. Nahubaran siya na. Eli Galatani, number 31. Yan. 31. Sandali lang, kuya. Sandali lang, mga baboy. Wala pa sa inyo tumatanggap. Wala absent yung mga tumatanggap. Oo, mamaya, bibigay kita. Oo. Sabi ng baboy, ako din. Wala nga yung may-ari. Teka lang. So, Eli Santillan, 32. Ayan, andyan ba? Wala eh. Mamaya. Sister Harold, umuwi na siya. Real family, 34. Sadsad family. Sa inyo yan. 35, Sadsad family. Konti na lang po. Olermo family, 36. Uy, nandyan, may tatanggap sa iyo. Ayan, si tatay. Pogi. Okay lang yan. 36, Pastor. Graho family, Dungka family. Rebecca Anyumuebo, 39. 39. Ito, ano to? 39. Ayan, may kukuha sa'yo. Sandali lang, yung mga naiwan ha. 39. Sa likod mo. Next, nasa likod mo siya. Rabida. Pereras family, 41. 39. Ito. 41. Pereras families and Calaguas family, 42. Sino po yung hindi tinatawag? 42 Calaguas. 2. Yan ang hulog pa. Tumalbog. Thank you, ate. Pereras, 41. 41 Pereras. Ayan yung mga amo nyo. Ayan yung mga tagapagmana. 42 Calaguas. Ayan. Okay. Sige po. Nasa huli siya walang pangalan. Rochelle. Yung walang ano. Sige po, ayan po yung mga hindi po natanggap ngayon. Rochelle, 43. Rochelle Fernandez, 40. JP Pascual. Okay, 43. Lagyan natin mamaya yan. So, this po sa hindi nakatanggap na nais makakuha po. Hingi lang po kayo sa amin. Ayan, salamat po sa pagtanggap kay Kokoy at ipag-pray po natin na pagpalain po tayo ng ating Panginoon. So sa May po natin ibibigay ang ating Koko. Thank you so much po. God bless po.